nag-program sa atin kung sino po tayo, number one, parents. Sila ang pinakamalaking factor kung ano ang mga paniniwala natin na tama at mali. Minsan may mga Pilipinong mahihain, mababa ang self-esteem, kasi kung nadaanan ka ng magulang mo na anak, may bisita, pumasok ka sa kwarto at wag kang lalabas. May naka-experience bang ganon? Yes! O ikaw naka-experience ng ganon, minsan iisipin mo, teka lang, wala din naman. Okay, ngayon, ang bottom line dito, kaya may mga iba, ako, personal ko tong experience. Chinese po ako, Chinese po ang magulang ko. Lumaki po ako na, pinupush ako ng magulang ko na magnegosyo. Naalala ko dati, bata pa lang ako, siguro mga elementary, may bazaar sa amin sa Bicol. Tapos sabi kasi nagpapabili ako ng laruan sa mama ko, sabi ng mama ko, ito, ibenta mo to, pag nabenta mo, yung kita sa'yo na. Elementary pa lang po ako, tinuturuan na ako magbenta. Nung nag-networking na po ako, may namimit po ako mga estudyante. Nagigil na gigil mag-networking, pero pinipigilan ng magulang. Kasi sabi ng magulang, anak, huwag ka munang mag-networking, makaka-istorbo yun sa pag-aaral mo, mag-aral ka na lang muna, pagka-graduate mo, saka ka na magagaganyan. Nakikita niyo pagkakaiba? Kaya sabi ko, I find it weird, kasi bakit ba tayo nag-aaral? Para makahanap ng, in short, para kumita ng, pag nagbi-business ka, anong mangyayari sa'yo? Kikita ka ng, o bakit mo kailangan ipalongkat kung doon ka rin lang naman pupunta? Di ba medyo magulo? Marami sa atin na gano'n. Na may mga iba, hindi naman daw importante ang pera. Di ba? May mga naririnig pa ako na, the love of money, the money is the root of all evil. Para sa akin, hindi ako naniniwala na ang pera masama. Kasi kung ang pera masama, bakit naghihingi ng donation sa loob ng simbahan? Di ba? Sinong Katoliko po? May mga Katoliko po. Inabutan ko po dati pag naghihingi ng, abuloy, isang beses sa isang misa. Tama? Ngayon, nag-branch out na. 2 beses na sa isang misa. Yung may umpisa, may dulo. O ngayon, ang dulo para sa akin, ibig sabihin, hindi po masama ang pera itself. Kasi maraming tao, may mga na-encounter ako na hindi naman daw importante ang pera. Tapos nagtatrabaho siya. Sabi ko, may sweldo ka? Sabi niya, meron. Sabi ko, sabihin mo muna sa akin, pag magtatrabaho ka na wala kang sweldo, saka ako maniniwala na hindi importante ang pera sa'yo. Kasi ang pera, parang equivalent na naman po siya ng time. Kasi kung paano ka kakain kung wala kang pera, hindi ka naman pwede magtanim. Di ba, nagugutom ka, o hindi importante ang pera, magtanim tayo. Di ba, kailan tutubo yan? Kailan ka makakain? In short, ang pera napaka-importante kasi pag nawalan po kayo ng pera, ito pupusta ko po lahat. Titigil ang mundo po ninyo pag wala kayong pera. Di ba, titigil ang daloy ng kuryente sa bahay ninyo pag wala kayong pera. Tama, mali? In short, unang-una parents, ano ba ang pinasa sa inyong paniniwala ng magulang nyo? Ulitin ko po, hindi po tayo dapat magtanim ng init sama ng loob sa parents natin kasi tandaan niyo po, ang magulang natin, first time din po nilang naging magulang. Ibig sabihin, hindi rin nila alam minsan kung ano ang ginagawa nila. Kaya since sa inyo, natututunan yung mga ganito, for me, i-analyze nyo lang kung tama ba ang naituro sa inyo or hindi. Kung hindi, I do believe wala naman sigurong ayusin or baguhin mo, walang masama naman siguro doon. Clear? Okay, unang-una, ang pera po is hindi po siya masama. Ang masama po, depende kung paano mo gagamitin ang pera. Okay, pwede mo siyang gamitin sa mabuti at pwede mo rin siyang gamitin sa hindi ganun kabuti. Okay, sunod, family and friends. Ngayon, ano ba ang mga pamilya at kaibigan mo? Ano ba ang naituturo nila sa iyo? Sabi ko nga, pag ang kaibigan mo manginginom, imposibleng hindi ka magiging manginginom. Madadamay ka talaga nila palagi. Kaya you need to be careful kung sino ang gagawin yung close nyo. Ito pinakasimpleng batayan. Maniwala kayo sa isang tao, bago kayo maniwala, tingnan nyo muna buhay nila. Pag gusto mo ang buhay nila, shoot, maniwala ka dyan. Pero pag hindi mo gusto ang buhay nila, pakiusap lang, bakit ka maniniwala dyan? Pagdating ng oras, yung buhay nila, magiging buhay mo rin kasi sinusunod mo yung advice nila.
Uulitin ko, makinig sa taong gusto mo ang buhay. Clear? Yes! Sunod, school. Maraming tinuro sa school na ang school, it is designed para tayo po maging magaling na tinatawag po niyan smart workers. Ibig sabihin, matuto tayo mga basic. Yun ang tinuturo sa school. Pero for you to become successful, hindi po siya tinuturo. Kumbaga, nasa pag-self-study na natin kung paano tayo magiging successful sa life. Paano mas ma-enhance? School ang tinuturo lahat basic. Yung next level para mas ma-enhance mo, kasi sa school hindi tinuturo ang law of leverage. Ibig sabihin ng law of leverage, paano mag-handle ng tao, paano mag-monitor ng cash flow, hindi na po siya masyadong nadi-discuss. Kaya para sa akin, isa pa po yun sa nag-program kung sino tayo, religion. Ako naniniwala ako, iisa lang. Lahat ng religion may kanya-kanyang tawag. May Buddha, may Allah, may Jesus Christ, may God. Pero lahat naniniwala sa isang supreme being. Tama po ba? Yes! Nagkakaiba-iba lang ng konti sa mga ibang ritual. Kasi di ba parang sa Katoliko, anong bawal kainin sa Katoliko? Wala. Anis. Karne, pag Holy Week. Di ba? Pero na-move na yung Holy Week kasi dati, Monday to Saturday, bawal ka kumain ng karne. Habang nagmo-modernize, ngayon Friday na nga lang At pinaka-worst minsan, kahit nga Friday, kumakain na ng karne. Muslim, anong bawal? Tapos, Binaguan. uminom ng alak. Tapos, ma'am, babae. Bawal po sa Muslim ang babae. Tatanungin, bakit pwede mag-asawa ang apat? Ma'am, babae po, hindi po yung mag-asawa. Magkaiba po yon. Ngayon, pero sa Muslim, ang pinaka napapractice nila, hindi kumakain ng pork. Pero may mga Muslim na nambababae. May mga Muslim din na minsan, umiinom ng lalaki. Pambira ko. Kumakain ng bababae, ano pa yung isa? Umiinom ng alcohol. Pero majority ng Muslim, hindi talaga halos kumakain ng karne. Tingin nyo bakit? Pareho bawal yung tatlo. Bakit ang pinaka nasusunod yung karne? Dahil sa high blood? Hindi. Haram. Ano yan? Hindi, tradition din naman yung alcohol Dahil, pagkakaprogram, nung bata pa lang, huwag kang kumain ng karne, huwag kang kumain ng karne, huwag kang kumain ng karne. Nang nagbibinata, huwag kang kumain ng karne, huwag kang kumain ng karne, huwag kang kumain ng karne. Hanggang tumanda, lagi naririnig. Hindi naman kasi sasabihin pag bata na huwag kang mababae. Huwag kang iinom ng alcohol. Hindi naman sinasabi. Kaya minsan nung paglaki, ang mas nakaka-instill ng sobra, yung karne. Pero pare-pareho siya bawal. Sa Adventist, anong bawal? Lahat ng pumupula pag niluluto. Anong pumupula? Alimango. Di ba? Pag ininit mo, bumula. Shrimp. Bawal. Anong bawal sa iglesia? Dinuguan. Now, ano ang point ko? Magkakanyang belief. Pero ang bottom line, may iisa na lahat naniniwala ng Supreme Being. Ibig sabihin, kung ano ang tama at mali sa atin, malaki ang factor kung ano yung mga nag-influence sa atin. Nagiging clear po ba? Yes. Okay, sunod, government. Government natin, magkakaiba ang bawal at tama. Nung pumunta kami ng Maldives dati, nagulat ako, bawal pala magdala ng alak dun. Kung saan ka ba makakaisip na country na bawal ang alak? May dala-dala ko ng Red Horse kasi sabi ko baka wala akong mabiling Red Horse sa ibang bansa, may baon ako. Pagdating namin doon, bawal pala magdala ng alak. Pero pwedeng bumili ng alak dun sa kanila. O di ba? Negosyo kasi nga pag nagdala ka ng mga alak doon, hindi ka nabibili sa kanila. Kaya pinagbawal. Ibig sabihin sa government din natin, ang bawal at mali, depende kung ano yung pinaka-main source minsan ng isang country. Di ba? Airport, bawal ang tubig. Kukunin. Pagpasok mo, may mabibili kang tubig. Di ba? Ang cute. Di ba? Bakit kinuha nyo pa sa akin? Meron lang pala sa loob. Pero, medyo mahal. Pero dulo, minsan ang tama at mali, depende nga sa government kung anong gusto nilang gawin tama at mali. But again, it doesn't guarantee na talagang sobrang sama siya. Okay? TV.
Kaya maraming Pilipino na naghihirap at mahihirap na Pilipino, hindi dahil sa mahirap ang countryng Pilipinas. Hindi po magiging mahirap ang isang country kung ang dami pong sumasakop na iba't ibang bansa. Sinakop po tayo ng Japan, sinakop tayo ng Spain, sinakop tayo ng Amerika. Kayo po sumagot, sasakupin mo ba isang countryng walang kwenta? Bakit sinasakop ng paulit-ulit ang Pilipinas? Yaman. Napakayaman ng natural resources at napakagagaling ng Pilipino. Yes. Tanong, bakit walang billiard sa Olympics? Si Efren Bata ang may kasalanan. Nung nalaman gaano siya kagaling, hindi sinama ang billiard sa Olympics. Kasi may certain na nag-handle na gusto nila, ang magcha-champion palagi, yung country nila. Nung nakita nila na threat sila sa ibang country na magagaling, hindi sinama. Clear po ba tayo? Kung may Michael Jordan ng basketball player, meron tayong Efren Bata ng billiard. Meron paeng Nepomuceno ng bowling. Hanggang ngayon walang tumatalo sa records niya. Di ba, ang dami natin magagaling na mga actually magagaling ng sobrang mga Pilipino. Nagkataon lang naniwala kang hindi ka magaling. Nagkataon lang naniwala ka na magiging empleyado ka lang. Nagkataon na naniwala ka lang na sapat na sa'yo ang 20,000, 30,000, 40,000 a month na sweldo. Ang bottom line sa akin, kailangan natin ayusin yan. Kasi kakapapanood po natin ng TV kung mahilig ka pumanood ng soap opera. Napakasimple, bakit maraming Pilipino ang mahihirap? Ano ang nagna-number 1 ng mga YouTube channel? Ano ang nagna-number 1 ng mga content creation na ginagawa? Kayo, anong madalas yung panoorin? Joke Di, lang po. tanggalin nyo ako. Anong madalas yung pinapanood yung totoo? Diba? Now, ang bottom, baka ngayon lang kayo nanonood yan. Yung dati, nung bago ka nag-networking, ano pinapanood mo? Diba? Again, hindi ko sinasabing masama yan. Pero ang sinasabi ko lang, may epekto yan sa pagkatao mo. Kasi ako even yan, addict din pa ako manood ng TikTok. Addict ako manood ng mga reels. Pero ang algorithm ko, puro motivation, inspiration, may mga natututunan, lahat meron. Pag nakikita ko mga hindi ko gusto, hindi unfriend ano yun, yung showless. Tawag yung showless. Basta ginagawa minsan pag hindi ko talaga gusto ng content, binablock ko. Kasi, tandaan niyo po, bakit ang ilong nandito at ang bibig nandito? Para bago mo kainin yung pagkain, maaamoy mo kung sira na o hindi. In short, hindi nyo po obligasyon na lahat ng makikita nyong pagkain, kakainin nyo. Bakit may bakod bahay nyo? Kasi ayaw nyo pumasok kung sino-sino. Tama? Meron bang isang araw sa buhay mo na naglalakad ka, may nakita kang basura, pinulot mo, tapos dinala mo sa bahay mo? May ganun bang nangyari sa buhay niyo? Meron? Bakit? Ulitin ko dandanin ko ha. Naglalakad ka pa uwi, may nakita kang basura, pinulot mo, dinala mo sa bahay. Mabaho, malangsa, as in mabaho. Tapos dinala mo pa sa bahay mo. May ganun kayong ginawa? Ngayon, tanong ko po. Bakit sa loob ng bahay hindi ka nagdadala ng basura? Bakit ka hindi kumakain ng bulok na pagkain? Bakit ang hilig mo manood at makinig ng mga bulok na content tapos pinapasok mo sa utak mo? Tapos nagtataka ka, bakit ganyan buhay mo? Hindi kasi nakikita natin physically eh. Yung mga, wala ka namang problema, nanood ka ng problema ng ibang tao, maya-maya pati ikaw malungkot na. Diba, isipin pagkagising mo ng umagang saya mo, nakinig ka doon sa kasama mo sa hub na ang daming reklamo sa buhay. Ganito kasi, si Appling kasi, ganyan-ganyan. Nakinig ka rin, oo nga. Kita niyo pag-iwalay niyo, dalawa na kayo negative. Basura po tawag dyan. Kaya you should learn to control everything. Pinapanood mo, pinapakinggan mo, kinakain mo, iniintindi mo, dapat control mo yan lahat kasi yun ang magiging ikaw.
Sunod, movies. Ano bang movies hilig mo? Pustahan tayo sa mga Ako dati mahilig ako sa horror. May mga batang 90s po dito. Inubos ko po dati yung Shake, Rattle, and Roll. Nabutan niyo po ba yun, mga kaedad ko? Nung mahilig ako sa horror films, pansin ko, pag mag-isa ako sa bahay, lagi akong matatakutin. May humanging malakas, kakabahan ka na. Di ba may mahulog? Ano yan? Kaya nung tinigil ko, nawala din takot ko. Kahit madilim, wala lang, madilim lang. Kaya doon ko na-realize, sabi ko, grabe palang effect ng mga pinapanood. Kaya sa mga kung may boyfriend, girlfriend dito, huwag kayo masyadong manood ng love story. Kasi madadalas ang away nyo. Kasi ikukumpara ng babae, napanood ko ganito ginagawa eh. Bakit hindi mo to ginagawa sa akin? Siguro hindi mo ako love. Yari ka na to, may comparison eh. Diba? Lastly, books. Hindi po ibig sabihin magbasa ka ng libro tatalino ka. Kung ang binabasa mo puro love story. Diba? O yung mga hugot. Pagmahal Diba? Kaya para sa akin, kung ano yung gusto nyo pong maging kayo. Gusto nyo pong yumaman? Yes! Kung palitan nyo yung lahat, ang mga kaibigan nyo mayayaman. Maghanap ka ng parang second parent. Kung hindi mo gusto yung principles ng parents mo, wala na tayo minsan magagawa dyan. We just need to accept it and love them. Pero pwede ka maghanap ng ibang parang so-called new parent mo na parang sila yung pinapakinggan mo at sinusundan mo. Kasi di ba napakasimple lang naman dyan? Bakit pag masakit ang ngipin mo, pwede mong sabihin sa mama, mama, hindi ako makikinig sa'yo kasi hindi ka dentist. Di ba hindi naman masakit? Okay lang? Papagawa ka ng bahay, pwede mong sabihin sa mama, mama, hindi naman po kayo architect, pupunta ko ng architect. Hindi rin masakit. Bakit pag tungkol sa health? Papa, hindi ka naman po doktor, doon ako makikinig sa doktor, hindi rin masakit. Pero bakit pag yung word na mayaman? Papa, hindi naman kayo mayaman, hindi ako makikinig sa inyo. Ba't parang iba ang dating? Pero pareho ang logic. Kasi sinadya tayong ibahin ang tingin natin dito. Lahat pwedeng pag-usapan ng normal, pero pag ito hindi pwede. Bakit pwedeng i-post, ipatarpulin, nag-graduate ka na, pero hindi man lang pwedeng i-post yung kinikita mo kasi nagyayabang ka daw. Parang magulo. Kasi yung diploma, natuwa ka kasi kaka-graduate ka, may chance ka na sa laban sa buhay, pwede ka na mag-apply ng trabaho para mabili mo yung mga bagay na gusto mo. Ano yung mga bagay na gusto mo? Pera, kotse, travel. Tayong nagta-travel, tayong nang may kotse, pag nag-post ka, ang yabang mo. Ang gulo eh. Di ba may mga iba pang tinatarpulin pa sa labas ng bahay nila? Congratulations sa anak ko, engineer ka na. Pag nakita mo, oh, galing. Subukan mo post, congratulations anak, milyonaryo ka na. Dalawa, ang lalapit sa'yo puro negative. Una, mayayabangan. Pangalawa, mangungutang. Kaya bakit pag itong pinag-uusapan, parang ibang-iba ang dating sa mga tao? Na kung iisipin mo, wala itong pinagkaiba sa naging doktor ka, naging abogado ka, naging engineer ka. Yumaman ka lang naman eh. It's just the same, but again, it's our culture. Ang inaano sa atin lagi, lalo sa Pilipinas, di ba? Sabi nila, mahirap ang Pilipinas. Ang tanong ko, kung mahirap ang Pilipinas, bakit ang dami dito ng mga high-end, ng mga luxury items? Meron tayo ditong Louis Vuitton, may Gucci, kita niyo yung mga hotels dito, ang dami. Ano mas nabing mahirap ang Pilipinas? Ang daming tao lagi sa mall ng Pilipino. Tama, mali? Diba, ultimo nga squatters area, pagpasok, ako dati nagtaka ako sa buhay ko. Taga-subdivision kami. Ang bahay namin dati, yung ginaganong pa yung TV, krug-krug. Nabutan niyo yun? Yung wala pang remote nun eh. Ano yan eh, siguro mga 21 inches din natin yung TV namin, sangla pa. May sinangla kay Papa, hindi natubos, na ginagamit namin. Pagpunta ko sa squatters area, kasi may katabi kaming parang squatters area sa likod ng subdivision, may mga kaibigan ako doon. Nagulat ako.
Yung TV nila, malaki. Mas malaki sa amin. May VCD player pa sila noon. VCD. May remote. Sabi ko, mayaman ba talaga kami? Yung TV namin ginaganon-ganon. In short, may pera Pilipino. Kung saan-saan lang kasi nagagamit. Di ba, lahat ng okasyon sineselebrate natin, yung okasyon hindi naman nauubos. Bakit merong mansari? Kasi hindi po lahat umaabot ng anniversary. Kaya huwag ka magtaka, pagdating yan, meron na yan mixery. Diba? Grabe ang gastusan ngayon. Yung dati pag nanganak ka, normally binyag lang. Ngayon ano nang gastos pag manganganak? Una, gender reveal. Yung palang gastos na. Nung pinanganak, meron pa yung photoshoot araw-araw. Day 1, day 2, day 3, day 4, day 5. Diba, ang daming gastusin sa atin na tayo naman, sunod tayo ng sunod. Again, walang masama. Gawin niyo yan, pero tip ko sa inyo. Ginagaya kasi natin ang ginagawa ng mayayaman. Yung mga photoshoot na yan, ginagawa yun ng mga artista, ng mga taong mapipera. Kung medyo ordinaryo ka pa naman ng tao, kung ako lang po, pagbibigyan mo, huwag mo munang unahin makisabayan sa ganyan. Kung bata ka pa, sa mga single dito, huwag muna kayo magkaroon ng karelasyon. Ikukusta ko. Mas marami ang negative dyan kaysa sa positive. Tama yan. Pag may karelasyon ka, maganda lang naman yan sa una. Tama yan, Pag tama yan. tumatagal, Tama na yan, tama na yan. Tama yan. Tama na yan. bakit ko nasabi mas maraming negative? Mag-aaway kayo palagi. Gagastos ka. Ako dati naalala ko, mag-anniversary kami ng girlfriend ko. Mga 4 days na lang, anniversary na. Wala akong pera. Sabi ko, regalo. Kakain kami sa labas. Bulaklak. Sabi ko, mga 2,000 gagastusin ko. Sabi ko, hirap maghanap ng pera. Wala akong maiisip na kung saan. Alam mo ginawa ko? Inaaway ko. Inaaway ko talaga siya. Tapos nagbati kami after ng anniversary. Lusot. Walang gastos. Kaya, para sa akin po, kung gusto nyo lang mabilis gumalaw, mas iba ang bilis kung mag-isa ka kesa may karelasyon kayo. Kasi paano pag sinabihan ka ng karelasyon mo, puro ka dyan sa seminar mo yan, sino bang mas love mo, siya o ako? O ano pipiliin nyo? Ako, natanong po yun sa akin dati. Namamasada po ako ng jeep before. 5 years ako namamasada ng jeep sa Bicol. Pero hindi naman po namamasadan dahil wala na po kami makain. Namamasada lang ako kasi wala akong magawa. Kesa nasa bahay na nagsa-sounds, di ba doon? Pag makikinig kayo ng sounds, pupunta ka lang sa radyo, tapos mag-play ka doon, gaganon-ganon ka sa loob ng bahay mo katabi ng radyo. Sabi ko, kaysa nag-ganon-ganon lang ako, sabi ko, magmamamasada na ako ng jeep, namamasada ako ng jeep, doon ako nagsa-sound trip sa loob ng jeep. Hindi habang nagaganon-ganon ako sa jeep, kumikita pa ako. Ngayon, one time yung ex ko sabi sa akin, itigil ko na daw maging masipag. Kasi po, maliban sa namamasada ako ng jeep, kumuha ko ng boundary ng jeep namin, tapos nag-aaral pa ako. Kaya dati, pagkatapos ko mag-aaral, bahay na ako, dumadala ako sa kanila, tapos after nun, uuwi ako ng bahay kasi kukuha ko ng boundary ng jeep, after ko mamamasada ako. Sabi sa akin ng ex ko, itigil ko na daw yung ginagawa ko. Kasi daw, hindi naman daw importante sa kanya na maging sobrang yaman namin. Ang importante lang daw sa kanya, basta magkasama kami araw-araw, okay na daw yun. Eto sagot ko. Sabi ko, nasasabi mo lang yan kasi hindi pa tayo mag-asawa. Nasasabi mo yan kasi yung mama mo nasa abroad, pinapadalan ka ng pera. Ako din, may magulang din ako, na libre din pagkain ko, kaya medyo ganito pa tayo. Pero sigurado ba ikaw na pag mag-asawa na tayo, tapos hindi man lang kita na ipapasyal, hindi man lang kita napapakain sa labas, hindi man lang kita nabibigyan ng regalo, ganyan pa rin ba ang sasabihin mo sa akin? What if biglang may manligaw sa'yo? Maganda ka, may manligaw sa ibang lalaki, may coaching lalaki, nabibigay yung gusto mo, sigurado ka ba na ako pa rin ang pipiliin mo? Now, in short,
mas prioritize ko pa rin po yung pagyaman. And true enough, buti na lang. Kasi imagine mo kung siya yung pinili ko, baka wala ako ngayon dito sa harapan po ninyo. Kung meron po kayong unang mamahalin, laging sarili niyo po yun. Kasi pag minahal mo yung ibang tao na mas sobra pa sa pagmamahal mo sa sarili mo, paano pag isang araw na wala yan? Mas masarap pong mag-break na mapera ka. At least pwede ka mag-shopping, pwede ka manood ng sine, pwede ka magbakasyon. Diba ang hirap po pag nakipag-break sa'yo, tas wala ka pang pera. Kaya ka naglalakad-lakad ka na dyan sa EDSA, nagaganon-ganon ka ng buhok mo. Diba? Kumbaga, you can never tell. Marami tayong dinaanan sa buhay natin na paborito mo yung pagkain ngayon, kinabukasan hindi mo na paborito. Paborito mo yung ganitong laro, kinabukasan ibang laro na gusto mo. Ganon din po ang karelasyon. Baka ngayon, mahal na mahal nyo ang isa't isa. Pero sure ka ba, next year, ganyan pa rin kayo. Kaya para sa akin, ito po ang ginagawa ng mga mayayaman para maintindihan niyo po. Yung mayayaman, may mga pera yun dati. Yung pera nila, nilalagay nila sa investment. Yung investment, kumikita ng pera. At kadalasan, kinikita nito, nilalagay pa nila sa investment. Tapos yung kinikita pa nito, yun na po yung minsan ang pinangluluho nila or tinatawag na in short, kahit po iwaldas nila ang pera nila, hindi po nila ramdam kasi hindi natamaan to at hindi natamaan to. Tayong Pilipino, pinaka-worst. Hindi mo pa pera, ginagastos mo na. Pautang. Magbo-birthday ako next month. Anong meron pag naghanda ka? Maraming hugasan. Kung hindi pa masarap ang luto mo, nakandyawan ka pa. Grabe naman yung spaghetti, wala man lang hotdog. Ketchup pa yung nilagay, di ba? Now, ano ang point ko? Unahin nyo na magkaroon ng ganito. Pag kumikita na ang pera mo nang hindi ka nag-e-effort, doon ka na magwaldas. Kaya yan sinasabi kong single ka pa naman ngayon. Huwag ka na muna magkaroon. Madali lang naman maghanap ng karelasyon. Sa panahon po ninyo, mas madali kaysa sa panahon namin. Panahon namin, pag maghahanap ka ng chicks, lalabas ka ng bahay. Magta-timing ka ng mga naglalakad. Kung saan naglalakad yung crush mo, doon ka mag-aabang. Pagkatagal-tagal maghapon. Di ba? Minsan, tambay ka sa bilyaran, baka may mga dumaan doon. Ganun dati ang pang-chicks. Ngayon po kayo, may dating app na. Swipe left, swipe right. Di ba? Ang dali-dali na online ka na lang. Mang-abang ka na lang ng single. At least ngayon, makikita mo pa sa Facebook, single. Di ba kaysa noon sa amin, di mo na malalaman kung single o hindi kasi wala naman nakalagay dito habang naglalakad. Single ako, single ako. Di ba? Mas madali na po ang buhay po ninyo at actually natin lahat. Unlike nung kami po nagsisimula sa pag-network, hindi po talaga ganun kadali compared sa ngayon. Pati pagpo-prospecting, madali na po lahat. Kaya para sa akin, kung sino ka at nakilala mo na sarili mo, then alam mo na kung anong dapat mong mga ayusin. Pinakasimple, kung gusto maging mayaman, palitan mo yung lahat. Magkaroon ka ng bagong magulang. Siyempre, nandun yung mahalin mo pa rin yung parents mo, love them, respect them. Pero para maghanap ka ng pwede mong pakinggan. Friends. Kung ang friends nyo ang pinag-uusapan, mga iba't ibang tao, magpalit ka na ng kaibigan. Ano yun? Si ganito, buntis na naman. Si ganito, ganyan na naman. Pag gano'n naman pinag-uusapan niya, pinag-uusapan niyo mga artista, mga chismis. Ang tanong, maggaganda ba dyan ang buhay mo? Okay. School. Bilisan mo, mag-graduate ko, nag-aaral ka. But don't ever believe na ang pag-aaral is enough. Continuous pong changes ang nangyayari sa mundo natin. Ang school is basic. Basic na basic lang po yan. Religion, government, TV, movies, books. Kaya nasa sa inyo po kung paano nyo siya ayusin para ma-align dun sa gusto mong klaseng buhay. Clear? Clear! Okay, next. Now, etong mundo natin, nung pinanganak ka, sumali ka po sa laro na tinatawag na life.
Then kung laro po ang buhay, ang tanong, paano kayo mananalo? Naisip nyo ba na naglalaro lang naman tayo sa mundong to? Sino sa inyong, may mga gamers po ba dito? Yes! Dumating ka ba sa point na naisip mo na may nagko-control sa'yo? What if meron nagko-control sa'yo na ikaw yung character? Ngayon, kung ikaw yung character dito sa laro na tinatawag na life, paano ka mananalo? Kasi may mga rules. May law of gravity. Pag tumalon ka sa building, mabuti ka o hindi, ano mangyayari sa'yo? Kahit ano pang religion mo, pag tumalon ka sa building, ano mangyayari sa'yo? In short, may dulo na rules. Ito yung pinakadulo na ng dulo kasi iba yung rules ng government, magkakaiba. Ang religion, ang rules, magkakaiba. May pinakadulo na ito yung tinatawag na law of cause and effect, law of karma, anong tawag niyan? Yung law of gravity, maraming mga law. Pero pag sinundan mo to, yung law of polarity, may umaga, may gabi, may takbo, may lakad, may iyak, may lungkot, may saya. Di ba pansinin mo, bakit pag nakakita kang na-aksidente sa Facebook, yung biglang nauntog ng bato, anong nafe-feel mo? Di ba kadalasan, natatawa ka? Bakit ka natatawa? That's law of polarity. May nakita kang sakit, bumalik sa'yo, saya. May hirap, may ginhawa. May success, may failure. Then you need to understand all those things. Kasi pag naiintindihan mo na yan, wala naman pong tao na hindi naging successful, na hindi nahirapan. Wala pong taong nag-network nang hindi na-reject. Kaya kung ikaw yung tipong networker na gusto mo hindi ka nare-reject, ay grabe ka naman. Ikaw yung kakaiba sa ating lahat. Kasi lahat po kami na-reject. Lahat po kami pinangakuan na sasali na hindi naman tumuloy yung nangako. Tama. Di ba meron akong ina-encounter, grabe. Sasali daw siya next month. Sabi ko, okay. The next month, pinall up ko. Sabi ko, tita ko mo, sasali na po kayo? Pasensya ka na, iyo, may namatay kasi sa father side. Sabi ko, sige po tita, kailan lang kayo sasali? Next week na lang. Di next week ulit. Tita, sasali na po kayo. Pasensya ka na, iho, kasi may namatay naman sa mother side. Sabi ko, mauubos pamilya nito. Sabi ko, sige, next week ulit, next month ulit. In short, alam niyo, malalaman nyo na matibay na kayo sa pag-network pag hindi na po kayo nasasaktan sa rejection. Ang tanong, paano ako hindi na masasaktan sa rejection? Paano? Kailangan nyo pang masaktan ng maraming beses. Pag nasaktan ka ng nasaktan, tandaan mo, mas matibay ang paa natin kaysa sa sapatos o tsinelas. Sapatos, tsinelas, pag lagi mong ginagamit, napupudpud. Paa mo, lagi mong gamitin, kumakapal. Ang tawag doon, kalyo. Kaya ka nasasaktan kasi wala pang kalyo ang damdamin mo. Kaya kailangan mong masaktan ng maraming beses. May nagtanong nga sa akin, Upline, nahihiya ako pag may nangungutang sa akin. Hindi ko kayang matanggihan. Anong sikreto para tanggihan ko sila? Isa ka magpautang ka na magpautang. Para dumating sa point na walang nagbabayad sa'yo, sa sobrang sakit, sa susunod, hindi ka na mahihiyang tumanggi. Clear mo ba? Yes! Kaya kung saan ka nasasaktan, ibig sabihin kulang pa yon. And wala pong naging magagaling na networker na hindi po dumaan sa nasaktan, na-reject. May mga downline na ganito. May isa akong downline dati, Upline, weak leg mo ba ako? Nagulat ako. Sabi ko, bakit akong tatanong? Sabi ko, oo, bakit? Upline, magiging global ambassador ka dahil sa akin. Magiging millionaires club ka dahil sa akin. Magkakakotse ka dahil sa akin. Siyempre, masaya. Masarap pakiramdam. Sabi ko, okay, yun na. Kasi first time ko naka-encounter lang eh. Kaya lang, kagandahan sa akin, hindi ako umaasa sa ibang tao. Kasi nung lumaki ako, ayaw kong umaasa sa ibang tao kasi ang hirap. Dati, pag hihingi ka ng pera sa magulang mo, ang hirap kasi ta-timing ka. Diba? Dapat good mood magulang mo. Tapos para kang laging nasa pageant kasi ako dati, pag hihingi ako ng pera, 3 days ako mabait. Yung aabang ko talaga yung papa ko nandiyan, tapos din ako magwawalis, maglilinis ako. Tapos mga after 3 days, parang yung, alam mo yung, okay, ngayong araw na to ako manghihingi ng pera. Umaga pa lang, gumagano na yung dibdib mo eh.
Paano kaya ako tatiming? Paano kaya tatiming? Hanggang paghihingi ka na, pwede kang pagbigyan, pwedeng hindi. Kaya sa inis ko nun, sabi ko, gusto ko meron ng sariling pagkakakitaan na pera. Kaya high school pa lang ako, naghahanap na kung ano-anong pwedeng pagkakitaan na pera. Kasi ayaw ko nang nakaasa sa ibang tao. Kaya para sa akin, sa inyo din, ang pinaka-tip ko po sa inyong lahat, simple lang. Sundin niyo po yung pinaka-rules ng mundong to, magiging napakadali ng mangyayari sa inyo sa buhay niyo. Next muna natin to, para mabilis. Next po. Yun. Ang excited ito. Okay, ito. Pabasa lang po.